Sa wakas nga mga mare, makakauwi na nga rin tayo. Kaya naman samahan nyo kami sa mga kaganapan nga natin bago nga tayo umuwi ng bahay. Ito pala yung kinagabihan nga mga mare. Dahil tulog nga si Rangel kaya sabi ko kay Pangit sabay na nga rin kaming kumain. Sakto nga ay may mahihigop nga akong sabaw at tinitingnan na nga lang namin kapag nga gumagalaw. Ganito na nga palagi yung setup nga namin mga mare at kitang kita nyo naman medyo namamagapang yung mukha ko. Ang ulam pala natin ay tinolang manok nga. Pero ako, ito nga yung ulam ko yung galing nga sa rasyon. Yung galing sa ospital nga mga mare at kumukuha na nga lang ako ng sabaw sa kang malunggay. Mabilis nga lang din kasi ako mga mare naka-recover. Nagawa ko naman lahat ng mga requirements mga mare kaya nakakain nga rin ako agad ng ganito. Tapos tumatayo-tayo na nga rin ako mga mare. Kasi syempre kailangan ko rin tulungan yung sarili ko para sa ganoon hindi kami ganun magtagal sa ospital. Iba pa rin kasi talaga kapag sa bahay nga namamahinga. Kaya wala pa nga mga mare 24 hours ay talagang tumayo na nga ako. At lahat nga ng pagod ko ay nawala kapag nakikita ko nga si Rangel. Patimpla na nga rin ako kay Pangit ng barley mga mare na pinadala ko mama kanina. Dahil nakakatulong nga to para lumakas nga yung gatas ko. Oras pa nga lang mula nga mga mare nung inoperahan ako, talaga namang gusto na nga tumedi ni Rangel. Kaya etong si Pangit na stress nga din at hindi alam ang gagawin. Sinusubukan naman namin mga mare pero hindi ko alam kung may nakukuha nga siyang gatas. Kaya etong si Pangit, grabe mga mare ang pag-aalala, gusto na nga bumili ng formula. Kaya ang ginawa namin, nagpaalam nga kami mga mare kaya lang hindi rin namin nagamit. Kasi sabi nga ng doktor ay mas maganda pa nga rin daw ang breastfeed. Kaya ayun, pinagtyagaan ko nga mga maring padidein si Rangel. Nung okay na nga si Rangel at tulog na at binabantay ng tatay niya mga mare, eto umupo ako dito sa may sopa. Para sa ganun ay makapag voice over na nga rin mga mare. Ganito nga yung pagbo-voice over ko, nakapikit pa. Bali alas 4 pa nga lang to ng madaling araw mga mare pero grabe yung pagsisimula ng araw namin. Pero sa totoo lang mga mare, halos hindi nga rin kami nakakatulog. Kaya kitang-kita nyo rin talaga yung mga eye bags namin mga mare si paglakihan nga. Kaya ang ginawa ko kay Pangit mga mare, ito nagpatipla na nga rin ako dito ng Milo. At syempre biskwit dahil nga nagpapadedi tayo kung mabilis din akong magutom. Ganitong oras nga rin pumunta nga mga mare magsusundo kay Rangel para nga doon sa newborn screening. Pero hindi nga ako ang makakasama kundi si Pangit kasi nga bawal pa nga rin ako mga mare magganon. Kaya ayun, kinakwento na lang sa akin ni Pangit yung nangyari. Iyak nga daw ng iyak. Awang-awa nga daw siya mga mare kasi ang lakas nga daw ng pagkakaiyak ng kinuhanan nga ng dugo. Pero nung binigay naman daw sa kanya, huminto na rin naman daw agad. Tapos sinabi din sa akin ni Pangit na maya-mayang mga alas 9 ay babaliguan na nga daw si Rangel. Hindi kasi siya napaliguan ng pagkapanganak kasi nga mga mare ay gabi na. At eto dumating na nga sila mga mare kasi nag-request akong malunggay nga na meron ngang noodles. At eto nga mga mare, andito naman si mama kaya siya ang nagkarga sa apo niya. At nagsimula na naman nga po akong magtrabaho. At eto nga dumating nga mga mare yung pananghalian ko at nilalakad pa nga ni Pangit yung billing. Kasi sabi ni Doc ay pwedeng-pwede na nga daw akong umuwi. Kasi tulad ng sabi ko ay tapos na nga mga mare lahat ng requirement nga sa akin. Ang bilis nga lang din ng pagkakauwi ko mga mare, parang normal nga lang din. Kasi nga halos 2 araw lang ako dito sa ospital pero ngayon pauwi na nga tayo. Natatawa naman ako mga mare habang binabasa ko nga itong birth certificate nga ni Rangel. Abay nauna pa nga kuhanin yung apelido ng tatay niya kaysa sa akin. At syempre dino-double check nga namin mga mare para hindi makatulad sa akin na mali-mali birth certificate. Ayoko naman pahirapan siya mga mare balang araw kapag may mga ganito siyang lalakarin. Si mama naman siya na nagligpit lahat nga ng mga uuwi nga natin. Kaya ayun, abalang-abala nga siya dyan mga mare at ako tamang basa nga lang din dito. Sa totoo lang, nagpapasalamat nga ako mga mare kay Pangit. Kasi talaga mga mare naging hands-on nga siya. Kahit nga pares namin first time mga mare, talagang inasikaso niya nga kami. Ang nakakatawa pa nga dun mga mare, mas natataranta pa nga siya sa akin. Lalo na nga kapag umiiyak nga yung anak niya. Sobrang protective nga na tatay mga mare at eto kinakausap ko na nga rin dito. At eto dinalaw pala kami nila Ate Casey mga mare bago nga kami buti na abutan pa nga kami. Kaya tamang kwentuhan lang din kami at maraming salamat nga Ate Casey at Kuya Richard. At sa wakas nga makakauwi na nga rin at nakapagbayad na nga rin kasi tayo. At eto nga mga mare, dito na rin ako sumakay sa kolong-kolong. Sila mama naman nga ipagta-tricycle ko na nga lang din. Dito kasi sa kolong-kolong ay kontrolado nga ni Naki mga mare ang pagdadrive kasi sa tricycle. Pero syempre etong si Pangit ay gusto niya siyang magbubuhat kasi nga may tahi pa nga ako. Kailangan ko nga rin mga mare yun indahin. Kumbaga ingatan nga mga mare kada kakaldag kasi nga masakit pa rin. Kaya siyang nakatoka nga mga mare sa pagbubuhat kay Rangel. Pasalamat nga kami sa Diyos dahil nga tinulungan nga kami mga mare. Sa paggabay nga sa amin mag-ina at syempre sa mga doktor nga na gumabay nga din sa amin dito. At syempre sa OB ko nga rin mga mare. Nakasama nga namin ni Rangel ng 9 na buwan. Syempre mga mare sa mga nurse nga din sa pag-aasikaso
nag-aasikaso nga sa amin. Kila tatay at kila mama at syempre sa inyo nga rin sa pagdadasal nyo. O siya mga mare, ito nakarating na nga rin tayo. Todo ingit nga itong si Pangit. Ayaw niya nga mga mare, maalog nga yung ulo. Kaya talagang todo nga hawak nga siya. Buti na nga lang maganda yung panahon ngayon mga mare at hindi nga umulan. At eto nga, unang tulog nga ni Rangel nga dito at kaya naman nakaka-excite nga rin. O siya, eto for the lakad na nga rin ako mga mare at dahan-dahan nga lang. Kahit na nakakatayo ako mga mare, hirap pa nga rin akong humakbang. Kasi nga baka nga mga mare bumuka nga yung tahi ko. Mga nagtatanong paano nga doon yung cut ko, bikini cut nga siya mga mare. Kaya siguro mabilis nga rin ako mga mare nakalakad. At eto nga sila Chuchu, Chichi, tuwang-tuwa nga nung nakita nga si Rangel. Kaya lang ayun nga mga mare. Kaya todo pag-alala nga ni tatay. Kaya ang ginawa, sinara na nga lang din ang pinto. At sa wakas, nakauwi na nga rin tayo at dito na nga si Rangel lalaki. Linis na naman na nga nila mama yung kwarto nga dito mga mare, kaya okay na nga. Tatay nga kung saan-saan nga naghanap nga mga mare ng kamote. Wala rin kasing mahanap si Pangit nga mga mare kasi tatay ang nakahanap. Kailangan ko nga rin to mga mare kasi for the hilo nga ako. Alas 4 pa nga lang to ng hapon mga mare at eto pa nga lang tanghalian nga namin. Kaya saktong-sakto nga ito mga mare kamote. Laga nga lang to ni Pangit mga mare kasi kailangan ko talaga. Ang mga oras naman na to nakasama si Rangel nga mga mare dahil nga tulog siya. Kaya naman sinamantala ko na rin ang oras na to para kumain. At eto mga mare, for the heli ang tatay niya. Kinakausap niya nga dyan at kinakantahan nga. Eh yung anak naman niya, for the titig nga lang mga mare at hindi mo siya naiintindihan. At sa wakas, nakatulog na nga rin at sasabayan na nga rin namin ng tulog. Si maya-maya lang, gising na naman nga po siya. Kahit paano naman nga mga mare, ay alam na nga namin yung mga galawan niya. Naalimpungatan nga ako mga mare at nakita ko nga itong dalawang mag-ama. Binidyohan ko, pati ba naman kasi pagtulog gaya-gaya ng anak niya. Tatay na magtatay nga talaga. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyong mga mare. Paano ba yan? Bukas na lang ulit.